Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kumusta na po ang ating umaga at kumusta na ang ating pagkakape? Sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Proverbs 16 verses 1 hanggang 9. Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 9. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyong layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain, at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas, at ang masasama sa kaparusahan babagsak. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang, at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay Kanyang maaayos. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sa English po, gusto kong basahin yung verse 9 na bigyan po natin ng konting emphasis. Ito po ang pagkasabi. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. This morning, I will bring to you the topic that says, whose ways? Kaninong daan? Kaninong daan ba ang ating sinusunod? Ito po ay mabigat na tanong para sa mga Kristiyano o kahit kanino na nag-iisip na mas mabuti ang kanilang daan na sinusunod. Pero sa atin po ay binanggit ng ating Panginoon na Diyos lamang po ang nakakasukat, He is weighing the spirits. God is tinitimbang yung puso natin kung nasa maayos ba o hindi. Para sa atin, lahat ng ating ginagawa ay malinis. Para sa ating sariling pag-iisip, lahat ng mga bagay ay tama, Nag-iisip tayo na, okay naman to, wala naman ako inaapakang ibang tao sa ginagawa kong ito. Because we are thinking that it is always the right ways in our eyes. Sa ating paningin. Pero sa paningin po ng Diyos ay hindi po gayon yun, Ang pag-iisip natin na lahat ng bagay ay tama, yun pala ay hindi, Another point na gusto kong tingnan ninyo ay sinabi niya doon na kung halimbawa tayo ay maayos sa harapan ng Diyos, ayusin ang lahat ng Panginoon. Pero kung tayo mayabang, huwag tayong umasa na kalugdan tayo ng ating Panginoon, Ano yung mga taong mayabang? Nasasabing kaya nila sa sarili nilang kakayunan. They are thinking that their ways are always the right ways. Minsan, mga tao ay gustong yumaman sa sarili nilang kakayanan. Mga tao gustong sumagana sa sarili nilang kakayanan. Pero sabi ng verse 8, mas mabuti pa yung maliit, kaysa marami nga, pero hindi naman tama. Better is little with righteousness than great revenues without right. Kasi minsan ang tao ay nag-iisip sa sarili nilang kakayanan, nag-iisip sa sarili nilang kagustuhan o sarili nilang mga daan at hindi minsan sinusunod ang daan na kung saan tinuturo sa atin ng ating Panginoon. At sabihin ko po sa inyo, the time na yung ginagawa natin ay napiplease ang Panginoon, nalulugod ang Diyos sa ating mga ginagawa, remember this, that even our enemies will be changed. Kaya ang gawin po natin ay gawin natin kung ano po ang nararapat. Gawin natin kung ano ang tama, ang tamang daan. Sundin natin. Hindi yung dating daan. Dating daan na ibig sabihin po yung lumang ginagawa natin na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Let's always do the right way. Let's choose the right way of God, Kasi if we're doing God's will, we'll be in the right place. Then wherever we are, we can point people to Him. We cannot be afraid,
na ituro ang Panginoon if we are doing the right way. Why? Kasi tayo din mismo ay nasa tamang daan na ating tinatahak. Kung tayo po ay nasa tamang daan na tinatahak, hindi po tayo matatakot magdala ng mga tao na isasama sa ating paglalakbay. Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod. Kaninong daan nga ba? No? Whose ways? I would rather choose the way of the Lord than my own way. Kasi man's thought is not right. No? Minsan hindi tama yung pag-iisip ng tao. Man always thought that his ways are always the best ways even if it's not the right. Ulitin ko po, ang mga tao ay nag-iisip na ang kanilang daan na tinatahak ay pinakamabuting daan kahit na hindi ito ang tama. May kaibahan po sa dalawang yan, no? Minsan akala natin, ito naman yung pinakamagandang daan eh. No? Say for example, wala na ako nakitang paraan na pinakamaganda kundi ang mangutang. Is it always, is it the best? Maybe it is the best for you, but is it the right way? Yun ba yung tama? No? Sabihin naman ng iba, alam mo, nag-asawa na ako ng Arabo kasi sa patalim eh. Kumapit na sa patalim. Kasi alam ko, ito yung pinaka-the best. Yes, tama po kayo. Sa personal niyo po, sa sarili niyo, yun ang pinaka-the best. Dahil yun yung nakikita ninyo na the best during that time. At sa inyo po yun, no? Sarili niyo pong desisyon yan. But, is it the right way? Is it the right? No? Minsan kasi sa mga desisyon natin, nag-iisip tayo na tama tong ginagawa ko kasi mabuti, pinakamabuti ito para sa akin. Hindi po lahat ng pinakamabuti para sa atin ay tama na, no? Ay tama. Kaninong daan ang pinakatama? Walang iba po na pinakatamang daan maliban po sa daan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sino ang daan? Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Si Jesus lang po ang daan. There might be unexpected changes, no? In our lives, maaari may mga panahon na hindi natin inaasahan to change our ways. But unexpected changes are opportunities in disguise. That might be an opportunity for us, no? To choose the right way that the Lord has given. Remember this. There's a vast difference with best ways and right ways. May kaibahan po yan. Malaking kaibahan po ng best ways at saka right ways. Ano po ang kaibahan? Yung best ways, akala natin yun na yung pinakamagandang paraan, pinakamagandang daan, no? But it's not always the right ways. Sinabi ko po dito sa personal application ko, not all best ways are the right ways, but the right ways are absolutely and always be the best ways. Hindi po lahat ng best ways ay right ways. Pero absolutely po, lahat po ng best right ways ay tinatawag nating best ways. Bakit? Pag nasa tamang daan po tayo, kahit sabihin pa natin, bakit? Nasa tamang daan na mga kuha, bakit parang baku-baku yung dinadaanan ko, parang may problema yata, mas marami pa tuloy yung mga suliranin. I will tell you, if you are doing the right ways, I will tell you, you are in the best ways. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, not my will, but thy will be done. This is the question that we have to ponder this morning. Whose ways are we following? Are we following our own will or our own ways or the will of the Father that crucified for us? Pero ako, desidido na po ako. I would rather be dismayed with my personal desires just to follow the ways of God. May mga panahon na discourage tayo, no? Sa paggawa sa kalooban ng Lord, sa pagsunod o sa pagtahak ng daan ng ating Panginoon. But when you recognize that this is the right ways, then you don't have to worry because it is always the best ways. Church of the Living God, I want to challenge you this morning. Give your life to the Lord and tell Him, Lord, have your way in me. Have your way in me.